Kamusta mga ka-Faith Journey? Welcome sa Liwanag at Pag-asa TV. Minsan ba naitanong nyo sa sarili nyo, bakit parang ang dami-dami kong hinihiling pero parang walang dumarating? Nagdadasal naman ako, nagsisikap naman ako, pero bakit parang kulang pa rin? Kung nakaka-relate ka, this message is for you. May isang napakagandang verse sa Bible sa John 16:24 na nagsasabi, "Humingi kayo at tatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan." Simple lang, di ba? Humingi ka at tatanggap ka. Pero bakit parang hindi laging ganun kasimple sa totoong buhay? Maraming beses, ang problema pala ay hindi sa paghingi. Magaling tayong humingi. Ang problema ay nasa pagtanggap. Isipin mo na lang para kang nag-order online. In-add to cart mo, pinindot mo ang place order. Ginawa mo na ang parte mo. Ngayon, hinihintay mo na lang dumating ang delivery. Pero paano kung pagdating ng rider, ayaw mong buksan ang pinto? Ayaw mong tanggapin ang package? Sayang lang ang lahat, di ba? Ganyan din sa blessings. We pray, we work, we ask, pero pag nandyan na, handa ba tayong tumanggap? Maraming dahilan kung bakit nahihirapan tayong tumanggap. Minsan, dahil sa pride. Kaya ko to, hindi ko kailangan ng tulong. Minsan, dahil sa feeling na hindi tayo deserving. Sino ba naman ako para tumanggap ng ganitong biyaya? O di kaya, takot tayo. Takot sa responsibility na kaakibat ng blessing o takot na baka mawala rin ito sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, humingi kayo at tatanggap kayo. The act of receiving is the final, crucial step para malubos ang ating kagalakan. Kapag hindi natin tinanggap ang biyaya, pinipigilan natin ang buong cycle of abundance na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa material na bagay, ha? Ito ay pagtanggap ng tulong mula sa isang kaibigan, pagtanggap ng compliment mula sa isang katrabaho, pagtanggap ng kapatawaran, at pagtanggap ng pagmamahal. Ang pagtanggap ay isang act of humility and faith. Sinasabi mo sa Diyos, Lord, naniniwala ako na ikaw ang provider. Naniniwala ako sa iyong kabutihan at buong puso kong tinatanggap ang kaloob mo. At kapag natanggap mo na, anong susunod? Magdiwang, celebrate. I-enjoy mo ang blessing. Huwag mong itago, huwag mong ikahiya, magpasalamat ka. Ang kagalakan ay hindi kumpleto kung hindi mo nararamdaman at ipinagpapasalamat. At ang pinakamagandang bahagi, kapag puno na ang tasa mo, kapag lubos na ang iyong kagalakan, natural na dadaloy ito palabas. You cannot give what you do not have. Kapag natuto kang tumanggap at magdiwang, mas madali na para sa'yo na magbahagi sa iba. Ang blessing na tinanggap mo ay hindi lang para sa'yo. Ito ay para maging daluyan ka rin ng biyaya para sa iba. Ipasa ang kabutihan. I-share ang saya. So ang challenge ko sa iyo ngayon, ano ang blessing maliit man o malaki na nahihirapan kang tanggapin? Baka isang simpleng thank you sa taong tumulong sa iyo o baka pagpapatawad sa sarili mo. Let's practice the art of receiving. Buksan natin ang ating mga puso at kamay. Let's make it practical. Ngayong araw, isipin mo ang isang bagay na natanggap mo. It could be a simple meal, a safe trip, a kind word from someone. Maglaan ka ng isang minuto para ipagpasalamat yon, and then, gumawa ka ng isang mabuting bagay para sa ibang tao. It can be as simple as holding the door for someone, giving a genuine compliment, or sending an encouraging message. Let's complete the cycle. Receive, rejoice, and then release it to others. Tandaan, humingi kayo at tatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Ang Diyos ay handang magbigay. Ang tanong, handa ka na bang tumanggap? Maraming salamat sa panonood. Sana may napulot kayo mula sa ating sharing ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel para sa mas marami pang nakaka-inspire na content. Mag-iwan din kayo ng comment sa ibaba anong blessing ang ipagpapasalamat mo ngayon. Hanggang sa muli, God bless you all.